Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa ating lahat mga kapatid. Pinagpala tayo dahil makakapakinig na naman tayo ng salita ng ating Diyos. Pero una nating gawin ang manalangin muna para samahan tayo ng ating Diyos, para gabayan tayo, para turuan tayo sa ating pag-aaral na yung umagang ito. Let us pray po muna. Lord God, Father God in heaven, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin o Diyos. Lord, maraming salamat na naman sa isang pagkakataon na naman na ipinagkaloob mo sa amin para makinig, mag-aral ng iyo pong mga salita. Muli mo po kaming samahan, turuan, gabayan mo po kami para lahat po ng aming maririnig, Lord, ay lubusan naming maintindihan. Muli mo rin po akong samahan, gabayan, Lord, para lahat po ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Maraming salamat po, Father God. Lord, kiniklaim namin na tagumpay ang gawain ito dahil kasama ka namin, Lord. Dahil ito po ay salita mo, Lord God, kaya siguradong tagumpay ang gawain ito. Lord, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan namin, Panginoong Hesus, namin tagapagligtas. Lahat tayo magsabi ng Amen. And Amen po, Amen. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko lang isang pinagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Bago po ako mag-start ng aking sharing ngayong umagang ito, anyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe po. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat mga kapatid, salamat po. Mga kapatid, Psalms 121 po o Salmo 121 ang aking isi-share sa inyo ngayong umagang ito. At ito po ay may pamagat dito na sa Psalms 121, ito po ay may pamagat na iingatan ka ni Lord. Amen, no? Pamagat pa lang, napakaganda na. Kaya basahin po natin ito, verse 1 hanggang verse 6 o verse 8 po yung aking isi-share sa inyo. Ito po ang sabi. Psalms 121 verse 1. Tumingin ako sa mga bundok. Saan manggagaling ang tulong para sa akin? Kay Lord manggagaling ang tulong na kailangan ko. Siya ang nag-create sa langit at lupa. Hindi siya papayag na matumba ka. Sabi dito, ang nag-iingat sa iyo ay laging gising. Siya ang magpoprotect sa Israel. Di siya matutulog o di siya natutulog kahit idlip man lang. Si Lord ang nagbabantay sa iyo. Lagi mo siyang kasama. Ipagtatanggol niya. Sabi dito. Verse 6. Sa umaga di ka mapapasok sa init ng araw at sa gabi di ka masasaktan ng buwan. 7. Iingatan ka ni Lord sa lahat ng panganib. Safe ang buhay mo sa Kanya. Verse 8, babantayan ka ni Lord saan ka man magpunta, ngayon at magpakailanman. Salamat sa salita ng ating Diyos. Dito sinasabi ng Diyos na hindi niya talaga tayo pababayaan. Iingatan niya tayo, poproteksyonan niya tayo, dahil ang pag-iingat ay nanggagaling sa ating Diyos. Kung lalapit tayo, hihingi tayo, magtitiwala tayo sa Kanya, na tayo poproteksyonan niya, iingatan niya, gagabayan niya, ibibigay niya ito sa atin. Ganon kabuti ang ating Diyos. Ganon ka mapagmahal ang ating Diyos. Hindi, sabi nga dito, hindi natutulog ang ating Diyos o umiidlip man lang. Nakikita niya ang lahat. Nakikita niya, naririnig niya yung mga taong humihingi sa Kanya ng tulong. Humihingi ng proteksyon, ng guidance, at humihingi rin ng mga pangangailangan sa buhay. Nakikinig ang Diyos. Tandaan po natin yan. Balikan natin ang verse 2. Kay Lord manggagaling ang tulong na kailangan ko.
Siya ang nag-create sa langit at lupa. Kaya sa Kanya lahat ang galing at sa Kanya manggagaling ang lahat ng tulong na ating kailangan o inaasam sa ating buhay. Yung pag-iingat ng Diyos sa Kanya manggagaling. Yung pag-iingat ay manggagaling sa ating Diyos. Hindi siya papayag na matumba ka. Ang nag-iingat sa iyo ay laging gising. Hindi ka niya papayagang matumba. Mahal ka ni Lord. Mahal ka ni Lord. Dahil nakikita niya ang iyong puso na nagtitiwala ka sa Kanya, umaasa, nananalig, sumasampalataya. Kitang-kita niya yan. Kaya sinasabi niya sa iyo, sinasabi niya sa atin, hindi siya papayag na matumba ka. At mag-iingat siya. At ang nag-iingat sa iyo ay laging gising. Hindi natutulog, mga kapatid. Kaya lagi kanyang babantayan, poproteksyonan at iingatan saan ka man nandun, ano man ang ginagawa mo. At kahit natutulog ka, gising ang Diyos para bantayan ka. Amen. Siya ang nagpo-protect sa Israel. Di siya natutulog kahit idlip man lang. No? Kung sa Israel, nagbabantay ang ating Diyos, nagpo-protect ang Diyos sa kanyang bansang pinili. Siyempre, dahil ikaw ay nananalig sa Kanya, nagtitiwala sa Kanya, umaasa sa Kanya, sumusunod sa Kanya, iingatan ka rin niya. Ibinilang ka rin niya sa Kanyang mamamayan dahil sumusunod ka sa Diyos. Dahil sumasampalataya ka sa Kanya, dahil umaasa ka sa Kanya na Siya ang tutulong sa iyo magpakailanman. Kaya iingatan din niya tayo, poproteksyonan din niya tayo, hindi rin niya tayo pababayaan, mga kapatid. Yan din ang pangako niya sa atin na kagaya ng pangako niya sa bansang Israel. Verse 5, si Lord ang nagbabantay sa iyo, lagi mo siyang kasama. Si Lord ang nagbabantay sa iyo, lagi mo siyang kasama. Dahil lagi ka nananalangin, lagi kang humihingi ng protection, ng guidance, ng tulong kay Lord, syempre lagi mo siyang kasama. Lagi kanyang iniingatan. Dahil nagtitiwala ka sa Kanya, umaasa ka sa Kanya, nandyan si Lord sa iyong tabi. Yan ang Kanyang sinasabi, mga kapatid. Si Lord ang nagbabantay sa iyo, lagi mo siyang kasama, ipagtatanggol ka niya. At sinabi nga, sa umaga di ka mapapaso sa init ng araw, at sa gabi di ka masasaktan ng uwan, mga kapatid. Ano man yung mga nakakasakit, di ba yung init ng araw, hindi ka papayagan ng Diyos. Bibigyan ka niya ng lilim-liman, no? Poproteksyonan sa init, at kahit ang buwan, hindi ka masasaktan. 7, iingatan ka ni Lord sa lahat ng panganib. Safe ka. Ang buhay mo sa Kanya. Iingatan ka ni Lord sa lahat ng panganib. Safe ang buhay mo sa Kanya. Iingatan. Sabi dito, mga kapatid, iingatan ka ni Lord sa lahat ng panganib. So kung ano man yung mga naiisip natin panganib, na paglalabas tayo, may pupuntahan tayo, hindi tayo pababayaan ni Lord. Saan mang panganib, sabi niya, sa lahat ng panganib, hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. Safe ang buhay mo sa Kanya. Dahil siya ay Diyos na makapangyarihan, safe tayo sa Kanya. Dahil tayo nagmamahal sa Kanya, sumusunod sa Kanya, nagtitiwala sa Kanya, safe ang buhay natin. Kahit natutulog ka, safe ang buhay natin. Ganon din ang ating mga mahal sa buhay, ang ating pamilya. Dahil syempre pinagdadasal natin sila, pinagpipray natin, na proteksyonan din sila ng ating Diyos. Ganon din yung ating mga kapatid sa pananampalataya. Syempre, mag-iingat ang Diyos. Naririnig ni Lord na tayo humihingi ng protection, di ba po? Ng pag-iingat sa ating Diyos. So, ibibigay niya yun, ipagkakaloob niya yun sa atin at sa ating mga mahal sa buhay. Ganon din sa ating mga kapatid sa pananampalataya, mga kapatid. Sabi pa dito, 7, iingatan ka ni Lord sa lahat ng panganib, safe ang buhay mo sa Kanya. At 8, babantayan ka ni Lord saan ka man magpunta, ngayon at magpakailanman, mga kapatid, no? Kahit kailan. So dapat magpakailanman, susunod din tayo sa Diyos.
sa kanyang mga utos at mga tuntunin. Tayo rin ay tutulong sa ating kapwa kahit tayo pa yung nangangailangan. Kasi tinuturo yan, inuutos yan ng ating Diyos sa atin. Tutulong din tayo sa ating mga kapwa, sa mga taong nakikita natin nangangailangan. Hindi natin sila pagdadamutan para hindi rin tayo pababayaan ng Diyos sa ating mga pangangailangan. At lalong-lalo na, patuloy tayo mag-share ng salita ng ating Diyos sa ating mga mahal sa buhay, sa ating kapwa, lalong-lalo na dun sa mga taong hindi pa lubusang nakakakilala sa ating Diyos, sa mga taong napawalay, lumihis ng landas. Turuan natin sila, tulungan na magbalik loob sa ating Diyos. Yan ang tinuturo sa atin ng Diyos ngayong umagang ito. Para hindi tayo iwanan, para proteksyonan tayo, para ilayo tayo sa kapahamakan. Yan ang sinasabi ng Diyos sa atin. Matuto tayong sumunod ng totoo, ng tama na gagaling sa ating mga puso, sa ating Diyos. Para lagi natin siyang kasama. Iingatan tayo ng ating Diyos. Amen po ba? So yan po ang pag-aaral natin ngayon dito nga sa chapter 121 ng Psalms. May pamagat nga po ito na iingatan ka ni Lord. Hindi nagpapabaya ang ating Diyos. Iingatan ka niya magpakailanman. Yan ang panghawakan natin. Yan ang pangako kasi ng ating Diyos sa atin na pwede nating asahan, panghawakan. Isabuhay ang salita ng ating Diyos at makikita natin maayos, ligtas, masaya ang ating mga buhay dahil nasa sa atin ang ating Diyos. Kasama natin siya saan man tayo magpunta. Salamat sa salita ng ating Diyos na ating narinig ngayong umagang ito. Alam ko po na marami po kayong natutunan dahil ako marami rin po akong natututunan sa palaging pagbabasa at pag-share ng salita ng ating Diyos. Ulitin ko lang mga kapatid, panghawakan natin ang salita ng ating Diyos. Panghawakan natin ito hanggang tayo'y nabubuhay. Dahil hindi nagbabago ang Diyos magpakailanman. Siya ang Diyos ngayon, bukas, at magpakailanman. Muli tayong mananalangin mga kapatid, ipagpapasalamat natin ang salita ng Diyos na ating narinig ngayong umagang ito. Kayo rin mga kapatid, pwede rin kayong magsalita, magsabi sa Diyos, humingi sa Diyos, magpasalamat sa Diyos. Magsalita po kayo. Madidinig po tayo ng ating Diyos. Magsiyuko tayo. Hallelujah. Ama namin sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming Diyos na banal, muli kami nagpapasalamat. Dahil muli mo po kami kinausap ngayong umagang ito. Salamat sa iyong mga salita na amin nadinig at napag-aralan. Lord, dito tinuturuan mo kami na magtiwala sa iyo, umasa sa iyo. Dahil ikaw ang magliligtas sa amin. Dahil ikaw ang gumawa ng langit at lupa. Ikaw din ang gagawa sa aming mga buhay. Ikaw ang tutulong, magpoproteksyon. Ikaw ang gagawa lahat yun yan. Dahil ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming Ama. Ikaw ang aming Panginoon. Kaya maraming salamat Lord God. Dahil sa mga nakapakinig din ng iyong salita ngayong umagang ito, Lord, marami silang natutunan. Marami kaming natutunan. At ito ang nagpapabago sa aming buhay. Ang iyong makapangyarihang salita, O Diyos. Kaya maraming salamat, Lord. Maraming salamat, Jesus. Maraming salamat, Holy Spirit. Sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal, sa iyong kadakilaan. Maraming salamat. Sa iyong pagpapala na ipinagkakaloob sa amin lahat. Maraming salamat. Sa pag-iingat mo po sa amin lahat. Maraming salamat. Sa pagbigay mo ng kalakasan sa amin lahat. Salamat po. Sa pagpapagaling mo sa lahat ng may sakit at karamdaman. Salamat po. Sa pagbigay mo ng katagumpayan sa aming mga buhay. Salamat. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Salamat at lagi kami ligtas. Dahil kasama ka namin palagi. Yan po ang iyong pangako, Lord. Kaya hindi mo kami iiwanan. Hindi mo kami pababayaan. Kaya nagpapasalamat po kami sa iyong pagmamahal na hindi nagbabago sa amin lahat. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit.
Salamat po dahil ang tagumpay namin ay sunod-sunod. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Muli Lord, salamat sa katagumpayan ng aming gawain ito hanggang sa susunod naming pag-aaral ulit ng iyong salita. Muli mo kami samahan at turuan Lord. And I pray na ang iyong salita na aming naririnig na papag-aralan na babasa ay maisabuhay namin at mai-share din namin sa aming mga mahal sa buhay at sa aming kapwa. In Jesus' name. In Jesus' name. Maraming salamat po muli Lord sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin lahat. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lang o Diyos ang pinakamataas na papuri at pagsamba sa tanging pangalan naming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen po, Amen, Amen, Amen. Salamat sa ating Diyos. Salamat sa kanyang salita. Salamat sa kanyang kabutihan. Salamat sa kanyang pagmamahal sa ating lahat. Salamat. Salamat. Hanggang sa susunod mga kapatid. Mag-ingat po kayo. God bless po sa inyong lahat. At God bless po sa ating lahat.